share ko lang guys yung laro dito sa Telegram, itong eSIM game. Noong una akala ko ano lang to, scam, kasi dalawang phase na tong game na to. First phase, itong old game, so parang top game tong old game. So top game, tatap ka to gain MB. So running pa rin yung old game, pero kung naglaro ka sa old game, wala kang gagastusin sa sa phase 2 ng game. Dito sa old game merong earning may earning probabilities, pero kailangan mo maglabas ng pera, so nakakatakot na mag-invest dito. Pero na-try ko dito na magbili ng bumili ng lugar, parang bibili ka kasi ng lugar. So itong EvoSim game na to, totoong meron talagang EvoSim, tapos ginawan din nila ng cryptocurrency, yung eSIM, yung tawag eSIM coin. So dito mamimili ka ng dito ako nag-invest nun. So sa investment dito for almost 1.5 month, kumikita naman kasi 14 claims. So maglalagay ka ng pera, so more pag the bigger the investment, so mas malaki yung returns. So yung binili ko dito, itong Pakistan taka Iran. So dalawa mini-maintain ko lang, pero na-out ko naman yung pera, so ibig sabihin hindi talaga sa scam. So ngayon wala na akong balance dito. So after nitong old game, lumabas yung phase 2. So ito na yung phase 2, wherein naka-earn ako ng airdrop vouchers. Tapos maganda kasi dito guys sa eSIM, lumabas na yung coin kaagad. So ibig sabihin ready to trade. So dito, itong na mimina mo dito, bibili ka kasi ng tower. So mula dun sa airdrop na nakuha ko sa first phase, nakuha ko ng 1,100 na coin. So nakabili ako ng 3 tower. So dalawang 2G tower tsaka isang 1G. So location lahat niyan sa Baguio. So yung 2G tower level 1, kumikita siya ng 2.83 EvoSim. Tapos yung level 1 0.54 kada araw, everyday. So pakita ko sa inyo yung, so ngayon meron na akong 11.1 EvoSim. So dito kasi sa sa wallet, pwede mo siyang, yung EvoSim halos 1.8 yung niyan, yung tawag dito, exchange rate. Pag nag-swap ka, baliktarin mo lang Evo, tapos lagay natin, makikita mo dyan 1 EvoSim is equal to 1.55 eSIM. So bumaba na. So nung simula ay 1.8 yung palitan nito. So ngayon pag change ko yang 11.11, so meron siyang 10% na transaction fee. So magiging 15 lang siya. So yung eSIM, yun yung pwede mong pirahin. So nagkaroon na ako ng dalawang transaction, makikita nyo. Nag-withdraw ako dito sa Tonekeeper. So dito ko pinasok yung eSIM. Makikita nyo sa history ko. So unang withdraw ko is 42 eSIM, 49 eSIM. So simula kasi nung last week, hindi pa pwedeng i-trade yung eSIM. So nalista na siya pero hindi siya pwedeng i-trade. So dito ko sa CoinGecko monitor yung movement ng coin. So dati kasi walang trading volume. Ngayon meron ng 141,000 na trading volume. Tapos medyo tumaas na yung market cap, naging 3 million na. So nung nakaraan wala pa siyang, mababa lang yung market cap kasi hindi pa siya pwedeng i-trade.
Tapos 104, halos wala pa tong trading volume kasi hindi pa nga na-open for trade yung eSIM. So ngayon, pwede na siyang i-trade. So kanina lang, naipalit ko yung 92 eSIM into 1.87 to, which is almost $6.5. So pwede na kasi wala naman akong ginastos dito sa game. So yung airdrop ko lang doon sa phase 1, ginamit ko pambili ng tower dito. Then ayun. So itong may mga lifespan kasi yung may lifespan yung mga tower mo. So itong 2G tower, pag Pine Tower makikita mo, 1 taon yung lifespan. Tapos meron siyang maintenance every 30 days. Hindi ko pa alam kung magkano ang babayaran mo sa maintenance. So nakalagay dito, how many days are left until the next repair of the tower. So di natin alam baka magbabayad ka rin ng Evo SIM pag nag-repair ka ng tower. So sa ngayon, parang almost wala pa sa 1 week kung pina-farm tong Bagay wala ka namang gagawin, i-claim mo lang eh. So basta every 6 hours ata mag-i-stack yan, hindi na yan magda-drop pagka mabot na ng 6 hours. Kailangan every 6 hours bisitahin mo yung app, then claim.